pong isi-share ngayon is about trusting God. Kaya kita niyo naman yung mga kantahan natin about trusting the Lord. That trusting God that we should and must trust God that hope is the way. Wow! Ano nga ba yung hope na yan? Ang hope ay ang pag-asa. So I would like to start my exhortation by sharing you a short yung story. So sabi dun sa nabasa ko, na meron daw study before, syempre magsasalamin na tayo, di ba? Ginawa tong study na to 1960s, 1970s. Tapos yung mga psychologists na gumawa ng pag-aaral na to ay sina Martin Seligman and Stephen Meyer. So yun yung mga name nila. So nagsimula daw tong study to sa India, wherein nakakita na kayo ng elepante. Tama? Sa picture, sa TV o sa zoo. Nakita niyo naman kung gaano kalalaki yung elepante, di ba? So, yung study na yun, yung mga elepante daw, ang ginagawa nila, baby pa yung mga elephant, nilalagyan na nila ng chain. As in yung kadena, as in sobrang laking mga kadena. So, yung baby elephant, imagine niyo, ang lalaking kadena dun sa paa nila. Tapos, nakalagay sa isang matibay na bagay. So, every time yung baby elephant, maglalakad siyang ganon, pag naramdaman niya yung chain is pumipigil na sa paa niya, siyempre, at first time, magwawala siya. Gagawa siya ng paraan para makawala sa chain. Tama? And yet, every single day na ginagawa ni elephant yun, na-realize niya na, teka lang, napapagod na ako. Hindi ko naman talaga kaya yung chain na to. So, every single day, ganun ang buhay ni baby elephant. Hindi siya nakakawala sa chain. Ganyan lang siya ng ganyan. Every time maramdaman niya, stop na siya dun sa pwesto na yon. So, as the time goes by, syempre, lalaki yung elepante, tataba, lalaki, parang tayo. Amen? Kasi marami tayong kinakain, di ba? Pag lumalaki na yung elepante, ano ang isa sa mga gamit ng elepante ngayon? So, di ba, yung iba for entertainment, tama? Yung nilalagay sa zoo, sa circus. Napansin nyo, merong ibang pictures, hinanap ko rin ta sa internet, even sa YouTube Talagang may elepante pala na kahit anong laki niya, pag tinignan nyo sa net, merong isang stick lang, tapos ang nakalagay sa paan nila, rope lang, as in tali lang. Imagine niyo nung maliit, chain. Nung lumaki, naging tali, tapos sobrang nipis lang ng tali, tapos nakalagay lang sa isang stick. So dahil si baby elephant, nasanay siya, na noong baby siya, pag nakagalaw siyang ganun, may chain, hihinto na siya. So hanggang paglaki niya, nag-stick yun sa mind niya. So yun yung study na yun. Ang tawag dun sa study niya yun, is learned helplessness. Meaning, natutunan ni baby elephant na, uy, pag may gumalaw sa paa ko, wala na, hanggang dito na lang ako, helpless. Wala na akong tulong na makukuha pa. Yun daw yun. Tapos, hindi lang nakontento si Martin, tsaka si Dr. Martin, tsaka si Dr. Meyer. Meron pa silang ginawang isang study. This time, daga naman. Medyo mahilig sila sa hayop, di ba? So study naman sa daga na to, sabi nila, naglagay daw sila ng mga daga sa isang container. So yung mga daga na yun, nung nasa container na, syempre may tubig. Ginawa nila, lalagyan nila yung mga daga sa container. So dahil daga yun, tubig, langoy-langoy hanggang mapagod sila. So inurasan nila yung mga daga na in span of 9 minutes, saka lang napagod yung mga daga na maglalangoy-langoy. So, in span of siguro 9.5 minutes, doon na nakita nung mga nag-study, si Martin at si Stephen, na mamamatay na yung mga daga, as in, hingalo na, malulunod na doon sa container. So, ang ginagawa nila, kinukuha nila yung mga daga, papatuyuin nila, tapos ipapahinga nila ng 1 oras sa isang lugar. So, ganon. Tapos, after hour or few, ibabalik nila sa container. Tapos, ganon na naman, lalangoy yung daga, mapapagod na naman. Pero this time, hindi na 9 minutes. Yung daga, lumangoy siya, umabot na hanggang 30 minutes. Bago siya talagang, lunod na. Kinuha na naman nila. Same process, pinahinga, pinatuyo, siguro pinakain, pinalakas, ganyan. Tapos binalik na naman. Same process. Pero habang ginagawa nila yun, yung daga, lalo siyang nag-strengthen, lalong lumalakas na lumangoy. So, hindi lang, kanina nag-start ng 9.5 minutes, naging 30 minutes. This time, naging 2 hours. After 2 hours na magganon-ganon, kinuha na naman. Pinatuyo, pinakain, pinahinga, nilagay na naman. Until such time, na na-realize nila na ang maximum capacity daw ng daga sa paglangoy-langoy is 18 hours.
Tagal nun di ba? 18 hours bago totally malunod. So yung study na yon, tinawag nilang kung merong daw learned helplessness, kung natututunan ng isang hayop ang learned helplessness, pwede rin niyang matutunan ang learned hope or optimism. In what sense? Na yung daga, every time na feeling niya mamamatay na siya, malulunod na siya, meron at merong kamay na kukuha sa kanya, tapos isi-save siya. Tapos palalakasin siya, tapos ibabalik na naman siya. So, humahaba yung oras ng daga, nakakalangoy, it's because alam niyang may tutulong. Alam niyang merong hope, merong laging pag-asa. So, yun yung nagawa nung study na yon. Psychology study, kung ano man po yun. Basta, yun na siya. Yan, nasa internet po yun, basahin nyo. That's why, saan ba? Ayaw, brother, Yan. Ito po ang ating magiging verse at marami pang iba. Sabi sa Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ngayong umaga po, meron po ba kayong mga bagay-bagay na, alam niyo na, either nawawalan na kayo ng pag-asa o punong-puno kayo ng pag-asa na makuha yun? Isipin po natin. Lahat tayo meron. Di ba? Minsan nag-hope tayo, mas maraming pera, mas malaking sweldo, bagong trabaho, promotion sa trabaho. Nag-hope tayo na magkaanak pa, magkaasawa. Amen. Amen. Hininaan nyo yun, At marami pang iba. Nag-hope tayo na makawala sa bondage tayo or even yung mga mahal natin sa buhay. There are many things that we hope for. And yet, sabi sa Hebrews 11, na ang very start pala ng faith ay ang hope. Hope na yung mga bagay na nakita natin ngayon o hindi pa nakikita, ay makikita at makikita natin. Amen? And that's why, yan ang aking point number 1. Pakinalang, brother, na sinasabi dyan, hope is the smallest level of faith. So, gaya nung daga, para rin tayong mga daga dun sa studies, di ba? Na every time meron tayong challenges sa buhay, it's either nawawalan tayo ng pag-asa, ang mga tao either nawawalan ng pag-asa or punong-puno ng pag-asa. Pero this time, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon na every time you are facing challenges, whatever it is, sinasabi niya na merong kamay na mag-aahon sa'yo dyan. At siya yun. You just have to put your faith, your hope in Him. Amen? So para pala tayong daga. We just keep on thriving, we just keep on believing, we just keep on moving. Kasi sabi ni Lord, pag alam kong hindi mo na kaya, tutulungan kita. Iaahon kita, hindi ka malulunod. Amen? Amen. Point number 2. Yan, perma. So ano ang perma? So kung medyo malambot yung matigas ang dila nyo o Bisaya, Sir, paperma po. Ma'am, paperma po ng cheque. Char. Joke lang po. Perma. Yung word na yan, nakita ko rin sa, ganun po kasi pag nag-aaral ng salita ng Diyos, di ba? Ilalagay mo sa word, ilalagay mo sa practical para tayong lahat ay makarelate sa mga kwento ng buhay, mga ganap ng buhay. So, perma, pwede rin po kung gusto nyo, yan yung perma, di ba? Perma, yan po ay study rin na ginawa ng mga psychologists. Mainly sa mga military men sa Amerika noong 1970s, 60s, 70s din. So, ang study po na yan, it tackles, wait lang. Wag po na muna yung perma, dun muna tayo sa kabila. About faith. Yan. Pero po, minsan, may nakita ko sa note ko wag nating palampasin. Sabi doon, minsan, meron mga problemang, problema, challenges sa buhay, na yung natatanong nyo si Lord. Tama. Yung tipong, meron kayong kilala, na tingin nyo, napakabuti naman, nagsiserve sa Panginoon, napakalusog naman, and yet nagka-cancer. Minsan may ganun, no? Baka may isang anak, batang edad, na walang malay pa sa mundo, bigla na lang mawawala sa mundo. And yet, napakabuti naman ng mga pamilya. Kumbaga, walang masama sa kanila. Walang, ano ba yun, yung karayong, whatever. Diba?
Bakit may mga ganong problema? Minsan napapatanong kayo kung sa atin man yun, Lord, bakit ako? Bakit kami? Minsan gustong-gusto mo mag-serve sa Panginoon, nagsiserve ka sa Panginoon, and yet, pag uwi mo sa bahay, walang makain. Lord, bakit ganon? Nananalangin naman ako, nagsiserve naman ako, bakit wala kaming makain? Bakit magulo ang bahay namin? Bakit lagi nag-aaway si nanay at si tatay? Bakit hindi ako pwedeng mag-aral? Maraming bakit. May mga problema sa buhay ng tao na talagang hindi natin kayang maintindihan. Tama? But the verse na Hebrews 11:1, it also teaches us na every time merong mga problema tayong kinakaharap, na merong mga tanong na bakit, and yet wala kayong makuhang sagot, it's because tayong mga tao, dapat hindi ang point ng ating understanding sa problema is not to understand. Alam niyo po kung anong tinuturo ng Hebrews 11? But to have faith in God. We will never, ever understand or have answers to that question, to those kinds of problems na ununderstandable. It's because si God is very different to us. Tama? God is infinite and we are not. Sabi niya sa Bible, my ways and my thoughts are higher than yours. So wala pang bagay o salita or whatever na naisip si Lord na hindi niya naisip. Na-imagine niyo ba yun? Na sobrang dami at almighty siya at powerful siya. Walang bagay ang hindi niya na naisip. Lahat ng bagay alam niya. That's why we will never understand Him because our understanding is very limited. So, ang tinuturo po ni Hebrews 11, na every time may ganun kayong problema na bakit, Lord, masakit, bakit, Lord, ganito? Don't try to understand. Ang sinasabi niya, put your trust in me. I am different. I live in different planet. I live in different dimension. No one created me. I created you. I know you. Sabi niya. You just have to put your faith and trust and hope in Him. Amen? Amen. Point number 2. Sabi niya sa next, yan, doon tayo sa PERMA. So yung PERMA na yan yung study about, yan, na sabi dyan, yan ang study ng mga psychologists na in the midst of all challenges and difficulties, dapat, or negative emotions, dapat daw, you have to find peace, you have to find purpose, you have to find self-actualization. Kumbaga, despite of whatever is happening to your life, dapat mag-come out ka victoriously. Dapat matagumpay ka pa din. So gaya, ang particular study na to is una daw ginawa sa mga, yun nga, military men. Military men na galing sa war. So pag galing ka sa war, di ba, hindi po ako galing sa gera, so hindi ko po masyadong alam talaga. Pero according sa nabasa ko at minsan sa napapanood natin, paano nga ba ang war? Lagi silang merong oppression, depression, may pain. Siyempre, tinamaan ng bala, naputol ang paa, naputol ang tenga, whatever. Lahat ng klase ng, kumbaga, pain na pwede, trauma, depression na maranasan ng mga soldiers na yon is nararanasan nila sa gera. Pero, ginawa tong study nito, dapat daw magkaroon ng, even though nangyari sa kanila yun, dapat they will come out victoriously. So yung PERMA po, PERMA ay acronym yun, unang-una, for positive emotions. Yung P stand for positive emotions. Nasabi nila, kahit na nangyari yan sa inyo, sabi ng study, dapat positive mindset, positive. Alam niyo po yung sa networking. Ang mga networking, multi-level marketing, ganun eh. Minsan nayaya po ako noon nung college, ibang kwento na naman to. Sama naman ako kasi masarap po noon, lagi may libreng kape, pagkain, di ba? Pagpasok nung trainer o nung speaker, pasok, good morning. Tapos lahat ng audience nagtaka, good morning, gabi na. Good morning. Bakit good morning? Kasi laging may umaga, laging may ilaw. Ganon! Ibig sabihin, lagi daw may liwanag ang buhay sa multi-level marketing, hindi nyo na-gets. Hanggang sa insurance, kasi, Sister Sweet minsan insurance, saka si Sister Mako. Anyway, ganon yun, laging positive ang mga ang mga multi-level marketing, naisingit ko lang. So yung mga sundalo daw, dapat laging ganon, positive mindset. Pero po, alam nyo, tayong mga Kristiyano, meron ding ganon.
Hindi lang positive mindset ang tawag doon. Ang tawag po natin doon ay, brother, pakipindot na lang. Yan. Sabi sa Psalm 16:11, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Next verse. Sabi niya sa John 15:11, those things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Amen. Na despite of the challenges po na inyong kinakaharap, na ating kinakaharap, the Lord is reminding us na meron siyang iniligay na joy sa ating puso, sa ating sarili, sa ating kaloob-looban. Na we are reminded today na kahit anumang pinagdadaanan nyo, cultivate that joy. Sabi nga, di ba sa Bible, the joy of the Lord is my strength. Kasi in that joy, makakakuha tayo ng kalakasan. Yun ang sinasabi niya po sa verse na yan. Next, brother. Letter E. Sabi doon, E, engagement. Ayan. Nasabi doon na if you're all going to overcome your challenges, you cannot just keep isolated. So yung mga sundalo na yun po, from time to time, syempre nung una magpapagaling kung natamaan man sila ng kung ano man, from time to time, pinapadalaw sila o may dumadalaw sa kanila para makapag, engage sila in verbal way sa kaibigan, katrabaho o whoever, sa mga doctor. So, kailangan nilang makipag-engage sa mga tao. So, even as na Kristiyano, sabi sa brother next verse, sa Psalm, sabi dyan, yan, that, which comes to my point number 3, that if you bend, you won't break. Anong ibig sabihin yan? Sabi sa verse na to, na, next verse, brother, yan, Psalm 92, verse 12 to 14. Yan, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God, and they will still bear fruit in old age, and they will stay fresh and green. So bakit kaya kinukumpara yung palm tree sa cedar of Lebanon? Siyempre ni-research ko, ano nga ba yung cedar of Lebanon? Cedar of Lebanon is hindi pala. Ang cedar of Lebanon is there, parang national tree ng Lebanon. So sabi dito, the Lebanon cedar was designated as the national tree of Lebanon due to its deep-rooted historical, cultural, and religious significance. This tree symbolizes strength, resilience, longevity, qualities that resonate deeply with the Lebanese national identity. Amen? So bakit palm tree? Alam niyo po ba yung palm tree? Yung palm tree, parang puno ng buko. Ang puno ng buko po is variety of palm tree. So, iba-ibang, nung nagtingin-tingin ako sa internet, iba-ibang bansa, iba-iba pala ang itsura ng palm tree. So sa atin, si buko. Sa iba, yung mababa lang. Yung iba, wala namang bunga, mataas lang. Tapos may parang corona dun sa taas. So sabi dito, na minsan, tayong mga tao, when we are faced with problems, gaya ng palm tree, naintindihan niyo po yung buko, na-imagine niyo yung buko, na every time merong bagyo, anong ginagawa ng buko? Nagsusway sa hangin, sway ng sway. Minsan, ibebend siya ng ganon, and yet, it doesn't break. Ibebend siya pa ganon, it doesn't break. And just like us, sa verse na yan, sinasabi ngayon, na we are being hinahalin tulad sa palm tree, sa buko tree sa Pilipinas. Bakit? Na minsan napansin nyo, na kapag tayo may problema, it's either nagmamatigas tayo. Self-dependency, I can do it, kaya ko to Lord. Shh, quiet ka lang dyan, relax, chill. With our own strength, with our own intelligence, isosolve ko to, kaya ko tong problema na to. Minsan tigas-tigasan, hindi lang pinansin. And yet, ngayong araw, tinuturo sa atin ng Panginoon, be a palm tree. You bend. Every time there is storm in your life, you bend. You sway. You bend in worship.
you bend in prayers. Na after the storm has passed sa buhay nyo, you will able to stand again just like the buko tree, just like the palm tree. Ganun kasi minsan tayo, di ba? Na minsan pag maraming challenges talaga sa buhay, nagmukmuk na lang sa gilid. Kinalimutan na merong isa pang pwedeng tumulong sa atin. Ngayong araw, sinasabi ni Lord, bend, humble yourself, and bend in prayers, bend in worship, and trust me, you will make it through the storm. Bend like a pine tree. Ano pang sabi niya? Minsan, napapatanong tayo, di ba, na kahit na bend tayo ng bend, wala na tayong sinabi kay Lord, bakit Lord? Masakit Lord. Bakit ganito? Bakit ganyan? Marami na namang why. Marami na namang bakit. Wala na naman tayong tanong. And yet, every time we bend, pagtapos nating mag-bend at magreklamo at umiyak sa Panginoon, ano ang ending nyo? Di ba ang gaan ng loob natin? Tama? Every time we pray, every time we bend, every time we cry out to the Lord, gumagaan at gumagaan ang loob natin. Amen? Tapos ano ending pa? Wala na, nag-worship na lang tayo sa Panginoon. Maybe, not maybe, it is because every time we bend and we humble ourselves to God, hindi natin minsan kailangan ng sagot niya. Alam niyo po kung ano nangyayari every time you bend? We bend in prayers, we bend in worship. He just hug us. Yung presence mismo ni Lord within your secret place, within the place wherein you pray, that is enough para sabihin niya, anak, andito ako. Kasama mo ako sa storm na yan. That hug is enough. That hug is an assurance na hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan. Amen? Amen. Anong letter na tayo? R. Sabi sa letter R? Yan. Wait lang. Sa letter R. Yan. Letter R. R means relationship dun sa perma. Diba? Nasabi nila na after daw ng mga sundalo na yon na makipaggera, nagkaroon ng oppression, depression, ng trauma, dapat daw, once again, they have to build relationship with the people around them. Diba? Kasi hindi natin alam kung ilang linggo, ilang buwan, ilang taon sila nakipagbakbakan sa gera, na na-isolate nila yung sarili nila. So this time, ang sinasabi daw ng study na yan, na dapat mabuild ulit ng mga sundalong to na makipagrelasyon ulit. Buhayin ulit yung mga nawala, nagpos o naputol na relasyon nila sa mga tao sa paligid nila. Yun yung sinasabi nung study. Pero, as a Christian or as a believer, next verse, brother, eto po ang aking point number 4. Point number 4 is that cats will not kill you. Ano pong ibig sabihin yan? Balik tayo kay palm tree, kay buko tree. Napansin niyo po si buko tree na, hindi ko alam pero sa probinsya namin, nakikita ko ngayon, na kapag aakyat yung mga tao, inaanuhan nila yung may ganon, sinusugatan nila para gagawin nilang apakan hanggang taas, taas, taas. Pero, ang maganda po doon, yung buko tree, hindi siya namamatay. Pansinin nyo. Yung buko namin sa probinsya namin, hanggang ngayon nakikita ko yung ganon, yung steps, yung cut, buhay pa rin siya. Tapos marami pa rin siyang bunga. Pero, pansinin nyo po yung ibang mga trees, mga ibang punong kahoy. Kapag sinugatan nyo yung bark o yung trunk niya, namamatay at namamatay. May ibang trees ganon. Pero si palm tree hindi. Kahit ilang cuts ang meron siya, it is still standing. Na this morning mga kapatid, nire-remind tayo ng ating Diyos na even though marami kang cuts, marami kang wounds, marami kang pains na pinagdadaanan, or pagdadaanan, it will not kill you. Just like the palm tree. So paano po yun nangyayari? Na ang sabi dito, it's because si palm tree po, deeply rooted ang kanyang roots. Kaya kahit na sugatan mo siya ng sugatan sa pangtaas niya, hindi siya masyadong naapektuhan. Kasi po, ang buhay niya is nasa roots.
siya ay deeply rooted. Kaya siya deeply rooted, it's because yung ugat niya mismo, yun yung naghahanap talaga ng, tubig na pwede niyang inuman. At alam niyo po, isa pang characteristics ni palm tree, ni buko tree, pansinin niyo, sa mga tropical countries lang merong buko tree, palm tree. Nung nabasa ko po to, inisip ko, sa Baguio nga, oo nga no, masyado ko siyang inisip na wala akong masyado o wala talagang nakitang buko tree sa Baguio. Meron po ba kayo nakitang buko tree? As in buko. Pine tree, madami, di ba? Pero hindi palm tree. Hindi buko tree. Alam mo po kung bakit? Kasi si buko, nag-i-strive siya, nabubuhay siya kapag mainit na mainit ang panahon. Mainit na mainit ang lugar. At mamamatay lang siya kapag malamig ang lugar. Ano pong point doon? Na tayo po, bilang mananampalataya, kailangan nating laging mainit sa Panginoon para tayo ay mabuhay. We have to be deeply connected, deeply rooted sa Kanya. Sa relationship sa Kanya. Kasi po, pag naging cold tayo, gaya ni buko tree, mamamatay at mamamatay tayo. Lalo na yung ating spiritual na buhay. Yan po ang tinuturo ng point number 4 na yan. Ano pa? Minsan, yung mga pains and bruises and whatever, challenges na meron ng isang tao, one, maybe because dahil sa sarili niya rin, na, choices na ginawa niya, di ba? Pangalawa, pwedeng na mainly, ito ang cause, na ang pinaka-deep wound ng isang tao is caused by someone he or she loves. Yung someone closest to them. Tama? Yung mga magulang na every time magloloko ang mga anak, it pains them so much. Kasi sobrang mahal nila yung anak nila. Even sa friendship, di ba? Na kapag binackstab ka ng kaibigan mo, sobrang masakit. And even sa workmates or sa barkadahan, na kapag merong isang nangutang at hindi nakapagbayad agad-agad, it pains you more. Masyadong malalim ang sugat sa mga yun. Because they are closest to your heart. Pero nire-remind tayo ni Lord ngayon, there might be pains and wounds sa buhay natin, and yet it will not kill you, sinasabi niya. Be like a palm tree. Hindi ka mamamatay sa pains and wounds na yun only if you are deeply rooted sa Kanya. Only if you are deeply rooted sa relationship sa Kanya. Amen? Amen. So alam na natin ang steps how to be deeply rooted, di ba? Mag-devotion, magdasal, mag-Bible, di ba? Mag-worship, so on and so forth. At mag-attend ng ating mga Bible study, TTP, Sunday gathering, Sunday service. Meron ako isang natutunan na ang Sunday service, alam niyo po ba, personal revelation ko, na ang Sunday service is not enough for a believer. Tama? Isang araw lang yun. Minsan nga, pag uwi natin, Kristiyano pa rin tayo, pero hindi na. Medyo-medyo na lang. Pag uwi sa bahay, nagsisigaw na. Kinalunisan kung ano-ano na rin nakikichismis na. So it's not enough. Kasi yung word ng Panginoon, every Sunday service is like parang fiesta. Ito, nasa fiesta tayo ngayon, na maraming handa, at ang handa na yun is yung word ni Lord. Na tayong mga believer na nagpupunta upang makinig o makifiesta, kain lang tayo ng kain lang ng kain. Yung mga gustong kumain, pwedeng kumain. Yung gustong mag-take out, magti-take out at magti-take out. And yet, that is not enough. Kasi every time na ma-dissolve na yung pagkain na yun, wala na. That's why every single day, dapat nagbababad tayo sa presensya na. Nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Para every single day, nabubusog tayo. We are being deeply rooted. Amen? Amen. Ano pang sabi niya? Sabi dito, tayong mga Kristiyano or even hindi Kristiyano, meron daw pong dalawang paraan, maling paraan, na sometimes we do how to deal with pain and sufferings. So ano po yun? Number one, we medicate it. Anong ibig sabihin ng medicate it? Medicate natin with things of the world. Ano yun? Dahil ayaw mo maramdaman yung sakit, iinom na lang ako. Magda-drugs na lang ako. Magpo-porn na lang ako. Para makalimutan ko lang. Pangalawa,
wrong way. You motivate it. How do you motivate pain? Magpapakabisi ako sa trabaho. Magpapakabisi ako sa kung ano-anong habits. Para lang hindi ko maramdaman. Para lang pag uwi ko ng bahay, hindi ko marinig yung ingay. Para lang pag uwi ko ng bahay, wala na, tulog na ang mga tao. Hindi ko na maiisip ang problema sa bahay. Tandaan nyo kapatid, na yung mga medication at motivation, wrong medication and wrong motivation na gagawin natin, it only numb ourselves. Nagiging manhid lang tayo, pero hindi nawawala ang pain. Na every time merong wound, natandaan nyo, pag hindi pa totally healed, lagi itong sinasabi noon ni Nancy, pag ang isang sugat, pag hindi, di ba, sugat, una sariwa, masakit talaga yun, hanginan lang, masakit na. Tapos ang mga sugat, unti-unting pag gumagaling, nakikita nyo nagba-brown. Tama? Pero yung brown na yun, it doesn't mean na totally healed siya. Tama? Kapag may peklat na yun, pwede mong sabihin, total healed, pero meron ka pa ring remembrance. Naalala ko lang yun, sabi Nancy, yung brown na may takip yung sugat, galing sa fresh, naging brown, pag yun, na konting tuklap, grabing sakit, mas masakit. And that is what the wrong way of solving pains na nangyayari. Na kapag, kaya kailangan sugat, dapat maging totally healed siya for us to move on. And only Jesus can heal that wounds. Wala nang iba. Sometimes, nararamdaman natin, we feel neglected, we feel rejected. Lalo na sa kabataan. Di ba, ang mga kabataan ngayon, sensitive talaga sila sa mga bagay-bagay. Konting something, napakalaking issue sa kanila. Hindi po masama yun. Hindi ko minamaliit yung damdamin ng kabataan at hindi ko sinasabing hindi legit yung nararamdaman nila. Legit at legit po yun. Kasi that's what pains them. Baka, for all we know, hindi naman talaga tayo pareho ng pag-take ng problem. Kasi bata pa nga sila, vulnerable and young. So dapat po, yung mga ganong pains, bilang magulang, bilang nakakatanda, we should not take it for granted. We should not take it lightly. We have to understand their pain and usher them to Jesus. Kasi only Jesus can heal that wounds and that pain. Amen? Amen. Ano pa? Next. Ang sinasabi din dyan, meron din pala, na ang right way daw po to deal with pain is one, to face it. Harapin natin ang mga challenges sa buhay, ang mga pain na yan. Number 2, to forgive. Number 3, you follow Jesus away from it. And number 4, medyo, kung talagang matindi na, you seek professional help. Tama? Sabi dito, every time we forgive, kasi kapag nasasaktan tayo, ibig sabihin, merong someone na nakasakit sa atin, tama? It could be yourself, your friends, or your family, or anyone. Every time you forgive someone, it's not just, para sa sarili natin, it's not just doing right. It's not just doing the right thing. It also us telling God na, Lord, nire-release ko na tong pain ko na sa'yo. Nire-release ko na tong future ko sa'yo on how I deal with this pain. So we just have to forgive and release that to God. Amen? And trust the Lord na He will do something about it. And with that pain, with that wound, there is always hope. Merong laging pag-asa. Whatever struggles, pains, and dilemmas that we have. Ano pang sabi niya? Na sometimes, sabi ko nga kanina, di ba yung sugat? Diba, may sugat na, nag-brown na, tapos maya-maya, totally magagaling na, magiging peklat na. At alam niyo po ba, yung scar na yon, it will be a star sa ating mga believers sa Panginoon. How will it become a star? Na yung pinagdaanan yung pain, pinagdaanan yung wounds, it will be your testimony for others. Na you will use it for others na nakaka-experience ng same challenges na meron ka. Na yung scar na yon magre-remind sa'yo on how to help those people with the same situation as you. Amen? Amen. Next. Kaya sabi doon sa verse na yon,
Ephesians 4:32, be kind and loving to each other. Forgive each other the same as God forgave you through Christ. So kung meron man pong kinakausap si Lord ngayon, na kailangan nyo nang magpatawad, o kahit kailangan magpatawad, humingi ng tawad, this is the day that He has made to remind you. Forgive and forget. Amen? Amen. Letter M. Mission. Sabi sa mission, na at some point, kung magaling na daw po yung sundalo, alagwan na siya dun sa trauma niya, sa kanyang mga depression and oppression, dapat daw po, yung sundalong yun, magkaroon ulit ng bagong mission sa buhay. And as bilang Christian, every time na napagtatagumpayan natin ang mga challenges na meron tayo sa buhay, we have to have also a mission. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know my plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Na ang Panginoon, bago pa man tayo ipanganak, meron na siyang plano sa atin. At ang lagi niyang plano ay laging mabuti para sa atin at para sa lahat. He is reminding us today na despite of whatever you are into, meron akong mabuting plano sa iyo. At yung pain na yan, yung sufferings na yan, yung wounds na yan, gagamitin at gagamitin ko for my kingdom. Gagamitin at gagamitin kita. Your scar will be a star. Amen? Amen. Ano pang sabi niya po? Yan. Letter A, accomplishments. Anong ibig sabihin niya? Kapag daw yung sundalo nagkaroon na ng mission, dapat ma-accomplish niya ulit yung mission na yun. Yun ang sinasabi sa PERMA study. So parang, lang siya, cycle lang. Punta sa gera, magkaroon ng trauma, gagamutin, magkakaroon ulit ng mission, magkakaroon ng accomplishment, so on and so forth. So as bilang Christian, ang sinasabi naman po sa atin, ang tinuturo sa atin on how to accomplish things or ways na nakukuha natin sa challenges o problems natin sa buhay is Romans 8:37. Na sinasabi ni Lord na we are, yes brother, you are more than conqueror. Sabi niya sa Romans 8:37, in all these things, lahat daw po ng challenges at pinagdaanan natin sa buhay, we are more than conqueror through Him who loved us. So ano po ba meaning ng conqueror tsaka more than conqueror? So nung nabasa ko to, sabi nila, ang conqueror daw po is like, merong isang bata na lumaki sa magulong lugar, as in sobrang gulo. Merong violence, merong drugs, merong everything na maisip natin na pangit, nandun sa lugar nila. And yet, yung batang yon nag-aral ng mabuti, kahit sobrang gulo ng buhay nila at bahay nila. Nag-aral siyang mabuti, nagsumikap siya, nakatapos siya, nakagraduate siya ng college, nagkatrabaho siya, nagkaroon siya ng sariling pamilya, nagkaroon ng sasakyan, ng magandang trabaho, ng bahay. That is being a conqueror. He or she was able to conquer anumang problema o challenges na meron doon sa lugar nila mula nung maliit siya hanggang paglaki. That is being a conqueror. Being able to get out to that place, doon sa pangit na lugar. Ano naman po yung more than conqueror? Ang more than conqueror po, it not just being able to get out of that challenges, but you get out of that challenges and then you go back to that place wherein mas marami pang tao na merong kagaya mong sitwasyon noon. And you help those people. That is being more than conqueror. Now you are able to identify and yourself with other people and you are able to help them conquer kung anumang sitwasyon ang meron sila. Amen? Test. Yung test nyo natin before, nagiging testimony. Yung scar, nagiging star. That is being more than conqueror. Na kung anuman po ang meron na pinagdaanan nyo na sa buhay, meron at merong taong makaka-relate dyan. Kaya every time po yung anchor magtatawag dito, sino pong gusto mag-testify? Maliit o malaking bagay po, i-testify nyo kasi meron at merong tao
mai-encourage kayo. Amen? Amen. Next, brother. And this is where I will end my sharing tungkol sa Red Sea. Alam niyo naman po ang Red Sea, di ba? Siyempre, si Moses. Lately, favorite ka talaga si Moses. Sabi sa statistics, na meron daw pong 6 na milyong Pilipino ang merong mental illness. Wow, ang dami nun. Study to, nabasa ko lang sa net. 2020 pa, na we are third common disability daw ng mga Pinoy is mental health. So number 1 yata yung malabo ang mata o mahina ang pandinig, mga ganon, physical aspect. Number 1 disability natin yun. Pangalawa naman, yung social interaction. Na mga Pinoy daw, kimi, mahiyain. O kaya naman, pwede marunong magbasa, magsulat, pero ang hirap umintindi. Yun ang sabi po sa study. Hindi sila agad maka-adapt, hindi agad makapag-socialize. Ganun daw ang mga Pinoy daw. Tapos ang pangatlo po, mental illness. Yan yung sinasabi niya, depression, negative thoughts, lahat ang nandito. So kung meron man po sa inyo, o sa mga kamag-anak nyo, o kilala nyo, ang right now nakaka-experience nun, let us share this story. Red Sea, alam niyo na to. Kung hindi pa po, basahin niyo si Exodus tungkol kay Moses. Ito yung, dahil pinalayas na sila sa Egypt, hindi pinalayas, pinaalis na, pinayagan na silang umalis nung Pharaoh, di ba? Pumunta na sila, naglakad na sila. Sabi ni Lord, sige na, humayo na kayo, pumunta kayo sa inyong promised land. So itong mga Israelites, na ang leader ay si Moses, punta ngayon, lakad sila sa desert, lakad. Maraming reklamo, walang pagkain, nagpadala ng pagkain si Lord. Walang tubig, nagpadala ng tubig si Lord. Basta, every time na maglalakad sila sa deserto, maraming reklamo. Tapos itong si Pharaoh, parang isang araw nagising na lang, teka lang, bakit ko nga ba pinalayas yung mga yon? Wala tuloy akong slave. Walang gumagawa ng palasyo ko, walang naglilingkod sa akin. Nagising siya. Habulin natin, patayin natin ang mga Israelites. Habol sila. Hinabol nila. Tapos, hindi ka lang, pero sa movie kasi, sabi nila, naramdaman, nakita na, humahabol na, andyan na si Pharaoh. So itong mga Israelites na to, nagmadali, kung saang disyerto man sila, nakarating. Until such time, nakarating sila sa Red Sea. Tama? At nung nasa Red Sea po sila, hindi na nila alam ang gagawin nila. Kasi, oy, teka lang, Moses, malamang natataranta na, oy, Moses, ano ba? Saan na kami dadaan? Ang lalim niyan, hindi ako marunong lumangoy. O, Moses, asan ang mga bangka? Ay, Moses, wala na. Pagpunta ka sa kanan, ano yan, bangin. Pagpunta ka sa kaliwa, mataas na bundok. Pag bumalik tayo, andun ang mga Ehipto, andun si Pharaoh, papatayin tayo. Right before that moment, malamang sa malamang, ganun ang naiisip ng mga Israelites. And even si Moses, baka, hindi ko rin alam, natataranta na rin. Pero hindi. Hindi natataranta si Moses. Kasi sa Exodus, eto ang verse natin. Sabi sa Exodus 14:12, we told you, sabi ng mga Israelites, we told you this would happen. In Egypt, we said, please don't bother us. Let us stay and serve the Egyptians. It would have been better for us to stay and be slaves than to come out here and die in the desert. Yun yung isa sa mga reklamo ng mga Israelites. Ba't kasi sinama-sama mo pa kami? Promise land. Okay na kami dito. Kahit nahihirapan kami, may pagkain, may tulugan. Okay na. And yet, sabi ni Moses sa Exodus 14:13, next verse, but Moses answered, don't be afraid. Don't run away. Stand where you are and watch the Lord save you today. You will never see these Egyptians again. The Lord is telling us today that we shouldn't be afraid. Balik tayo kay Red Sea. Yung Red Sea na yon, dinala ni Lord si Moses and all the Israelites sa Red Sea, hindi para lunurin sila. Para ipakita ni Lord na akala nyo lang, with your own eyes, wala nang paraan, and yet ako, hahatiin ko ang dagat para sa inyo. Sinasabi nila, impossible. Hatiin nyo ang impossible. I'm possible. The Lord is telling you today na kung ikaw ay nasa Red Sea, nasa dulo na,
there is still a way. Your Lord is a way maker. Your Lord is a miracle worker. Walang Red Sea sa Kanya. Lahat ay posible. I am possible. Meron kang anak na hindi na umuuwi, may paraan ang Panginoon. Meron kang anak na sa bondage ng pornography, ng addictions, ng vices, merong paraan ang Panginoon. Punong-puno ka ng utang ng bayarin, may paraan ang Panginoon. Meron kang sakit, wag mong paniwalaan, may paraan ang Panginoon. Magalo ang relasyon sa pamilya nyo, may paraan ang Panginoon. That is our Red Sea. Sabi ni Lord, it's possible. I am possible. I can do it to you. Trust in me. Alam niyo po kung ano sinisimbolize ng mga Egyptians? Yung Red Sea, ginawa ni Lord yon, nasa ginawa. Kumbaga, nasa kwentong yon, it's because hindi para patayin yung mga Israelites, but save them, tama? Pero yon, ginawa niya rin para patayin si Pharaoh at yung mga kawal niya at lahat ng mga chariots and kabayo nun. Ano pong sinisimbolize ni Pharaoh? Si Pharaoh, siya yung oppressor. Si Pharaoh, siya yung kalaban. Si Pharaoh, siya yung enemy. Si Pharaoh, siya yung demon. At kung nasa Red Sea man tayo ngayon, sinasabi sa'yo ni Lord, ang lulunurin ko doon ay ang kalaban, hindi ikaw. And every time na meron tayong challenges sa buhay, nasabi ni Lord, pinapadaan kita sa Red Sea para hindi mahirapan ka. Pinapadaan kita sa Red Sea para linisin kita. Kasi for all we know, di ba, nang dumaan sa Red Sea, kahit papaano, nabasa pa rin siguro sa paa, sa talampakan, meron pa rin purification na nangyari, meron pa rin cleansing, meron pa rin bathing na nangyari. Napaliguan at napaliguan pa rin sila. And every time we face challenges, the Lord is telling us today na every time meron kang challenges na ganyan, I am bathing you, I am purifying you, so that your faith will be strengthened in me. So that you will fully trust in me, so that you will put your hope in me. There are testings, there are whys. At part na ginagawa yun ni Lord is to purify us. To purify our faith in Him. Ganun si Red Sea. Every time dumadaan sa atin si Red Sea, anong nawawala? Anong namamatay? Hindi lang naman yung Pharaoh tsaka yung mga kawal niya Anong namamatay? Every time you have challenges, tas tumatawag tayo sa Panginoon. Yung ego, yung pride, yung self-dependence, yung failure, yung demons, yung pains, yung hurts, yung wounds, lahat yun nilulunod niya, pinapatay niya. That is our Red Sea. God made a way para sa inyo, para sa atin sa Red Sea. And right now, He is still doing it. Hindi literal, pero sa lahat ng challenges natin sa buhay. Sinasabi niya, I am a way maker. Hahatiin ko ulit ang Red Sea para sa'yo. Sa tingin mo, wala nang paraan, meron. Maniwala ka lang. Have faith. Amen? Amen. And that comes with my last point. Sabi niya, if the Lord brings you to it, He will get you through it. If God brought you to it, kung anumang sitwasyon meron ka ngayon, He will brought you through it. Makakalampas at makakalampas ka dyan. Amen? Amen. Meron pa ba, brother? At sabi rin dyan, sa John 16:33, I would like to encourage you, brothers and sisters. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows and pains and tribulations. But take heart, because I have overcome the world. Matagal na pong victorious si God. Si Jesus, dun pa lang sa cross, lahat kinuha niya na. Even sa Red Sea, pinakita niya na. Next verse, brother. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God.
Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. In all challenges na meron tayo sa buhay, we just have to put our trust, hope, and faith in Him. Na siya kaya niya. Siya kakampi natin. Siya kasama natin. Anumang panahon, hindi ko nakakantahin, anumang pagkakataon, at sa lahat ng sitwasyon, He will never fail us. Kasama natin siya. Trust in Him. There is always hope and there is always way. And that is Jesus Christ. Amen.